Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. Eto na ang iniintay ng taong bayan. Kamusta na ang Pangulong Bongbong Marcos? So ito, diyan po sa sa press briefing sa Presidential Communication Office ay natanong po si Jose Claire Castro kung kamusta na si Pangulong Bongbong Marcos. Pero mga kababayan, alam niyo, napansin ko, etong mainstream media, hindi po masyadong interesado dun sa balita kumpara sa social media. Kasi siguro, mga kababayan, nakikita nila si Pangulong Bongbong Marcos diyan sa Malacanang. Although may rin siyang in-skip na isang event, pero siguro nakikita nila ang Pangulo, kaya hindi sila ganun ka-interesado, hindi ganun ka-hype. Yung usapin ng kalusugan ni Presidente Bongbong Marcos. Hindi katulad sa social media. Sa social media kasi mga kababayan, talaga namang yung mga DDS sama-sama kapit bisig mga kababayan yung mga DDS, kabi-kabila yung kanilang mga pinagsasabi tungkol doon sa umano'y kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Doon sa pinagkakalat nila na etong Pangulo ay meron daw stage 4 colon cancer. So hindi ganun ka-hype mga kababayan doon sa loob ng Malacanang. Hindi katulad sa social media lang kabi-kabila yung mga DDS, talagang yun ang topic nila At hinihintay na raw nila, baka isang araw mabalitaan na lang daw natin nagurgur na ang presidente. So kinakailangan daw i-report ng Malacanang yung totoong medical bulletin ng Pangulo. Pero pansin ko mga kababayan, bago pa natanong yung tanong na yun, ang dami ng katanungan. So ibig sabihin, hindi siya ganun ka-importante. O siguro alam nila na fake news. Kasi nga, nandun sila, nakikita nila ang Pangulo sa Malacanang. Kasi yung mga DDS, hindi naman nila nakikita yung totoong katatayuan ng Pangulo. Puro sila spekulasyon. Puro sila, baka ganyan, baka mamamatay na, baka may sakit. Kasi nga yung kanilang mga kwento, yung kanilang mga natatanggap na mga balita, galing po sa mga nasa ibang bansa. So paano nalaman nila na matindi ang katatayuan ng Pangulo kung sila nasa ibang bansa? Di ba dapat ang mas nakakaalam ng sitwasyon, ng kondisyon ng Pangulo, yung mismo nandun sa Malacanang na nakakita sa Pangulo? Pero nagsasalita, nasa ibang bansa, walang iya. Kung magsalita ka, alam mo talagang sigurado sa sinasabi niya. Ayun pala, chismis lang. Sinabi lang daw. Sinabi nung taga St. Luke, sinabi raw ng kanya mga kaibigan na pare-parehas chismoso. So hindi po credible yung impormasyon na pinagkakalat na itong mga didilis. Kasi kung sa tingin ko mga kababayan kung sila mismo, itong mga reporters na to, mga mainstream media to kung eto mga to, nakita na malala ang Pangulo, di dapat, ayun ang unang-una nilang tinanong. Pero hindi po Ang dami na pong tanong, mas importante sa kanila yung mga katanungan tungkol sa langis, tungkol sa Strait of Hormuz, tungkol sa presyo ng produktong petrolyo dito sa ating bansa na nagpapahirap sa atin. Mas yun ang mga importante, kumbaga, mas yun ang priority question sila, yung mga una nilang tinanong. Yung tanong tungkol dun sa kalusugan ng Pangulo, napasok lang nung sinabi ni Jose Claire Castro na merong event ang Pangulo later, mamaya. So, dun sa social media talaga, doon nagiging hype. Mga hype na yan. Mga DDS na yan na puro fake news talaga ang pinagsasabi. Pakinggan ninyo. Eto hindi ito ilang reporters na yung mga nagtanong bago nagtanong si Ivan
Ang pangalan nito? Iban ang pangalan nito? Ng GMA News. Iban Mayrina. Yusek? Ito si Iban Mayrina. Pero tingnan ninyo nakailang reporters na, ang dami na lang natanong bago napasok yung sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. So ibig sabihin, hindi ganun iniintindi yung mga walang kwentang mga topics diyan po sa press conference, diyan po sa Malacanang press corps. Ito po yung mga pinanggagalingan ng mga totoong balita. Hindi po yung galing po doon sa sa mga bugris, doon sa mga yung mga pag nagsasalita, parang nguya ng nguya. Tapos kung ano-ano mga fake news na pinagsasabi na wala namang basyan, walang ebidensya, puro chismis lang, puro hearsay. Tapos yung iba naman nila mga kasama, ganun din. O dahil narinig dito kay Bugris, yung iba naman naniwala, gumawa na rin ng sariling video. Kala nila, totoo yung pinagsasabi ng isang Bugris. So, mga kababayan, sabi nga ni Banat Bay, paalala ko na rin, sabi ni Banat Bay, huwag kayong basta-bastang maniniwala kung hindi ito ilalabas sa SMNI. At sa tingin ko, hanggang ngayon, wala pang inilalabas ang SMNI. Kasi nga, wala namang basihan Walang ebidensya. Walang resibo. Alam nga namang maglabas sila ng mga ng mga kwentong barbero, katulad ni Ngongo. Si Ngongo tahimik. Gusto niya mangwento ng Manila. Teka. Nangungo tuloy tayo. Gusto niya maglabas ng balita at makichismis doon sa sinasabi ng Bugris. Hindi naman nila masabi kasi nga, pwede sila makakasuhan ng cyber libel o habulin ng NBI kasi nga sa pagpapakalat ng fake news. Walang ganun ng SMNI, hindi naglabas. Kaya sabi ni Banat Bay, naku, baka baka trap yan. Baka yung mga fake news na yan ay for the views lang. Abangan ninyo yung report ng mismo na Malacanang press corps at ang mainstream media bago kayo mag-react dyan sa mga kwento barbero ng mga for the views lang ng mga vlogger sa Gedli. Ito nga, merong tanong dito. Health update naman dyan. Atat din to siguro DDS din to kasi masyadong naniwala dun sa hype na pinalabas ng mga DDS na ito ang Pangulong Bongbong Marcos ay may sakit at malala ng sakit at mamamatay na. Anak ng teteng yan. Meron ngang event mamaya May event Ito si Iban Mayrina. Pakinggan niyo yung kanyang tanong Habang nananatili pong uncertain ang sitwasyon ng ating fuel supply, maraming proposals ang finofloat, among them the imposition of purchase limits. Okay, tingnan ninyo yung tanong ni Iban Mayrina ay may kinalaman po dun sa presyo pa rin ng langis. Kasi yun ang pinakamas apektado tayo Yun ang mas importante sa atin Ayun yung mas may impact sa atin mga Pilipino. Yung presyo ng langis. Diyan tayo naghihirap nahihirapan tayo. So yun yung tanong niya. Okay? So tingnan niyo, masisingit lang ng konti yung tungkol sa kalusugan ng Pangulo kasi hindi naman dapat yun ang priority. Chismis kasi, hearsay, walang katotohanan. Mga ilan ang nagtanong dyan. Panoorin niyo yan. Alam ko, siguro pang-4 na o pang-5 na si Iban Mayrina. Hindi natanong yung tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Siguro kasi nakikita nila. Kung tatanong ako sa kalusugan ng Pangulo, alam ko naman chismis yan. Nakikita ko naman ng Pangulo dito sa Malacanang. Si Congressman Ridon, ang sinabi po niya, mas magandang gawin itong purchase limits sa halip na mag-rationing. Where does the palace stand on this proposal? Yan pong suggestion, sabi po natin, lahat po ng suggestion ay maaari pong ikonsidera ng administrasyon. Pero yung sinasabi po niya na si Congressman Ridon, mamaya po ay itatalakay natin yan with Secretary Sharon Gan. Yusek, may scheduled attendance si Pangulong Marcos kanina sa isang event with returning OFWs but he skipped the event. Is the President well? Kumusta po siya? Okay. Ayan May na-skip lang na isang event. Yung pagsalubong ata sa OFW, in-skip ni Pangulo. Kaya tinanong na ni Iban Mayrina, is the President well? Mga DDS, makinig.
Mga anak ng teteng kayo, mga chismosa, na wala namang basihan. Naniniwala kayo doon sa isang bugris na nagtatago doon sa ibang bansa. Na wala namang basihan. Wala naman siya basihan eh. Galing din sa chismis yung pinagsasabi niya eh. Dito kayo makinig sa mga mainstream media na nandyan mismo sa Malacanang. Ano sabi? Kaya balik natin konti lang. Yan with Secretary Sharon Garin. Yusek, may scheduled attendance si Pangulong Marcos kanina sa isang event with returning OFWs but he skipped the event. Is the President well? Kumusta po siya? Definitely. Mamaya po ay magkakaroon po siya. Naunahan mo na ako. May bibigay pa naman akong good news. Magkakaroon po mamaya ng oath-taking with the vice mayors. So, meron po siyang event. So there's no truth to talks about the president being ill. Kanino po ba galing? May mga social media posts po raising questions about the president's health. Tayo naman po ay mainstream media. Siguro mas mangingibabaw dapat ang mainstream media kaysa sa mga SOCMED na walang basihan. So wag po tayo masyado maniwala. Ang dami-dami pong fake news. Pati po ako ay binibiktima ng fake news. Which is precisely why I'm asking ma'am kung ano po yung state of health ng Pangulo. Maayos po siya. Mamaya po, maaari niyo po siguro malaman at baka kayo ay maimbitahan sa oath-taking mamaya po. Thank you. Okay, so yan. Mga didilis. Anak ng teteng kayo, Huwag kayo basta-basta niniwala dyan sa bugris na yan. Kasi for the views yan. Kaya nga si Banat ba, hindi naniniwala mismo. Biro nyo, kapwa niya DDS, Hindi niya pinaniniwalaan. Hanggat walang ebidensya. Hanggat walang resibo. Hindi puro kwento lang, puro chismis, puro for the views. Yung mga tanga namang mga didilis na naniniwala, pinagkakalat pa, gumagawa rin ng sarili-sariling kwento. O ngayon, mga tanga. May event na Pangulo, panoorin ninyo. At sinasabi nung buglis na yun na anytime daw magugurgur na ang presidente. Sabi ni Secretary Castro, ba't kanino ba nanggaling? Kaya mga kababayan, doon sa mga nagkikwento sa inyo, mga naglalabas dyan sa social media ng mga kwentong barbero, tingnan nyo kung kanino nanggagaling. May credibility ba yan? O puro fake news ba yan? Check nyo yung background ng mga nagkikwento sa inyo, ng nagsasalita. Hindi yung anak ng teteng, maniniwala agad kayo dahil porke against Marcos kayo, naniniwala kayo, pinagkakalat nyo pa. Makakasuhan pa kayo sa pinaggagawa ninyo Sa totoo lang, makakasuhan pa kayo sa pinaggagawa ninyo. At tinatawanan lang na Claire Castro, yung mga nagsasabi na may matindi ang sakit o malala ang Pangulo. Hindi po totoo yan. Nagsalita na ang Malacanang, hindi po totoo yan, mga bugok. Mga tanga. Kahit kailan talaga fake news peddler itong mga DDS O yan, malinaw naman malinaw na po. Fake news po yan, hindi po totoo yan. Kapag nanggaling sa DDS, 15 sinabing sa 15 sinabi, 20 po ang fake news. Walang iya talaga itong mga DDS na to. Bilang pagtatapos mga kababayan, eto pong si Speaker Martin Romualdez at etong si former Senate President Chis Escudero ay kakasuhan po ng plunder case. Dahil po sa budgetary process nung nangyari ng 2024 at 2025. At yung pong kasong yan ay expected to be filed ngayon pong Mayo ng taong ito. Ayan mga kababayan, hindi kaligtas. Chis Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Abang-abang ito mga kababayan. Meron pong subpoena ang House Committee on Justice, subpoena testificandum et ducis tecum, directing Jesus Crispin Remulla to appear before the committee on April 14 in connection with the impeachment complaints filed against Vice President Sara Duterte. The Ombudsman has also been ordered to provide certified true copies of Vice President Duterte's Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth SALN to the committee. Ayan mga kababayan, so kaabang-abang po, yung April 14
na hearing ng Committee on Justice, yan po sa House of Representatives. Haharap po si Ombudsman Boying Remulla at ilalatag niya po ang salin ni Sara Duterte. Nako. Eto na magkakaalaman na, mga kababayan. Ang paglaki, lumaki ba ang salin? Lumaki ba ang kayamanan ni Sara Duterte? Ayan, malalaman natin yan sa April 14. At sa darating na Mayo, abangan natin ang pagsasampa ng plunder case. Alam ko kapag plunder, more than 50 million ang sangkot na halaga. So, plunder case kay former Senate President Chis Escudero at kay House Speaker Martin Romualdez. Ayan po ang abangan natin. At ito, pinabulaanan ng Malacanang mismo through Yusek Claire Castro ang pinagsasabi ng bugris na yung bunganga kadiri nguya ng nguya, mga kababayan kapag nagsasalita parang ewan ko, lagi may laman yun tapos may laway-laway pa, kadiri. So kung ano talaga yung nakikita mo sa bunganga, yun ang lumalabas yan mga kababayan, nalaman nyo ang katotohanan chismis pa more. Wala pong katotohanan ng pinagkakalat ng mga didilis na ito nga si Pangulong Bongbong Marcos ay malala. Ang gusto niya siyang makita, mamaya meron po siyang event dyan po sa oath taking ng mga vice mayors dito po sa Malacanang. Silipin ko na kaya para makita natin. Ito na pala. Oath taking. Tingnan natin Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ayan mga kababayan malala ba? Malala. Ayan po si Presidente Bongbong Marcos sinasabi nila na na malala daw ang Pangulo. Pakinggan natin si Pangulo. First of all, welcome to Malacanang for this oath-taking ceremony of the Vice Mayors. Will all those taking their oath please raise your right hand and repeat after me. I, your name, having been elected to the position of your position, do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge the duties of my present position and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines, that I will support and defend the Constitution of the Philippines, and that I will bear true faith and allegiance to the same, that I shall obey the laws. Okay, so yan mga kababayan, huwag natin pakinggan yung yung sinasabi. Tingnan nyo naman si Pangulong Bongbong Marcos kung malalang malalayan na talagang malapit na magurgor, di hindi na sana nagtatayo yan at nagsasalita yan dyan. At wala na event-event. Pero tingnan nyo naman So ikaw, Borgis ka, puro ka fake news. Huwag niyong paniniwalaan yan mga kababayan. Sa halip, i-report ninyo. Dahil niloloko kayo. Kayo mga DDS na pag napaniniwala ng Borgis na yan. Yung bugris na yan. Okay, maniniwala basta-basta. Ayan mga kababayan, ang linaw-linaw. Yan ang Pangulong Bongbong Marcos na umattend po ng newly elected National Executive Officers and Vice Mayors ng League of the Philippines. Vice Mayors League of the Philippines. Ayan Congratulate the newly elected officials of the Vice Mayors League of the Philippines. You are my fellow workers in government. Okay. Ayan mga kababayan. Ayan ba yung malala na? Ayan sinasabi ko sa inyo mga tulongges kayo, mga PDS kayo na pag niniwala kayo ng mga bugris na mga fake news peddlers sa mga vlogger na DDS Anak ng teteng kayo. So ayan mga kababayan napakalinaw. Ayan po. Si Pangulong Bongbong Marcos, hindi po siya nakaratay sa higaan at sinasabing malala. Ayan po, mayroon po siyang event dyan sa Malacanang, katatapos lang, 22 minutes ago. Alright, so, yun lang po muna, mga kababayan, ng ating update. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Ingat po tayong lahat. God bless po.